Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y napagningas na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan, kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambahayan ay mababahagi. 3 laban sa 2, at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyanang babae at manugang na babae." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes ng ika-29 na linggo sa karaniwang panahon at atin pong inaalala at ipinagdarasal ang lahat po ng mga higit na naapektuhan nitong kasalukuyang bagyo na dumadaan sa ating bansa. At idalangin din natin na ang mga lingkod bayan ay talagang kumilos upang sa ganon ay makatanggap ng tulong ang lahat po ng higit na naapektuhan. Ang mga nangyayari sa ating paligid, sa kalikasan, parang paulit-ulit lang din natin na pagkakamali. Hindi natin ito po pwedeng isisi sa Diyos na tayo ay pinababayaan o hindi tayo pinapansin dahil ang lahat ng bagay sa mundong ito ay ipinaubaya ng Diyos na kalingain o pangangalaga ng mga tao. Bakit may mga ganitong mga pangyayari? Dahil may mga tao na hindi iniisip ang kapakanan ng mga tao, kundi ang kapakanan ng sarili o pansarili lamang para sa kanilang pamilya. So, kaya ang nagiging epekto, ang resulta, itong mga kaguluhan sa ating kapaligiran. Konting ulan, baha, sira ng kabuhayan, lahat na, dikit-dikit na yan. At kahit na wala tayo doon sa mga lugar na yon, apektado din tayo. At hindi natin ito masasabing, sila lang naman yon, kami, okay kami dito. Kaya yung panawagan sa atin ng ating Ebanghelyo, nawa ay mas magkaroon tayo ng paninindigan. Kung magtataglay tayo ng pananampalataya, makikilala natin si Jesus, at kung makikilala natin siya, lahat ng mga aral at turo niya ay ating sisikapin na isabuhay. At isa na dyan na kung kinakailangan at aabot talaga sa punto, kapag pinili mo na sumunod kay Jesus, hindi maiiwasan na magkakaroon tayo ng pagkakabahabahagi o yung division. Magkakahiwa-hiwalay tayo. Kung maghihiwalay tayo, kailangan mong pumili. Kailangan mong manindigan sino ang susundan mo. Kahit pa umabot, kasi sa ating Ebanghelyo, medyo kakaiba ito sa mga turo ni Jesus na kapag hindi natin lubusang inunawa, may iskandalo talaga tayo. Kasi sabi dito, maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang biyanang babae, ang ina at ang anak na babae. Ito ba ang hangad ni Jesus na mag-away-away ang pamilya? Ang utos, di ba, ni Jesus ay igalang mo ang iyong ama't ina. Itong binigay na utos ng Diyos. At pinapaalala rin ito ni Jesus sa kanyang mga aral. Pero bakit may ganitong pangungusap si Jesus? Kaya nang nasabi ko, pag dumating ang araw na kailangan mong pumili, kahit pa ng banding ng pamilya natin,
lalong-lalo ng pamilyang Pilipino, kailangan mo pa rin magdesisyon at pumili. Kung alam mo na ang iyong pamilya o kung sino man sa bahagi ng iyong pamilya ay nasa illegal mining, kailangan mong pumili. Kailangan mo silang pangaralan, kailangan mo silang pagsabihan. Kasi sisirain ang kalikasan, sisirain ang buhay ng mga tao. Kung alam mo na illegal ang ginagawa ng iyong pamilya, kung mayroong pagnanakaw, kung mayroong pagpatay, mamili ka. Hindi ka dapat umaayon sa mga gawain na sumasalungat sa utos ng Diyos. Kahit pa pamilya mo, kahit pa ama mo, magulang mo, o anak mo. Ganun ka tindi ito, no? Na kapag nakita natin at naunawanan ng lubusan ang mga aral ni Jesus, pipili ka talaga. At sana kung sa atin mangyari ito, magkaroon tayo ng lakas ng loob. Yung buhay espiritual natin, na siya namang ginabanggit ni San Pablo na sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso, na kanyang ipinagdarasal na mas tumibay ang ating buhay pananampalataya. Amen?